Ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ang ebanghelyo para sa araw na ito ay tumutukoy sa mga huling pangaral ng pamamaalam ni Jesus. Sinagot ni Jesus ang tanong ni Judas na kapatid ni Santiago. Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umuibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Sa tugon ni Jesus, ipinakita niya ang kakaibang paraan na maipakilala siya sa buong mundo, ang kanilang matalik na pagkakaibigan. May dalawang simpleng pag-uugali o katangian ang kinakailangan upang maging saksi para kay Jesus. Una, ang disipulo ay dapat manatiling nagmamahal kay Jesus. Hindi man siya nakikita ng pisikal o nakakasama ng madalas, ay nananatili ang pagmamahal at higit pa nga niyang nakikita ang kahalagahan ng kanilang relasyon at nagkakaroon ng ibang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Kung tapat sila sa pagmamahal kay Jesus, mananatili ito sa kanilang mga puso. Ikalawa, ang tunay na pagmamahal kay Jesus ng isang disipulo ay nangangailangang sumunod sa kanyang mga aral at utos. Kaya naman, malinaw na ang kasagutan ni Jesus tungkol sa kanya ay malalaman lamang ng sanlibutan sa pamamagitan ng mga apostol. Si Jesus ay mamumuhay kasama nila kung ang kanyang salita ay tutuparin at mamumuhay ayon sa Espiritu na isusugo sa kanila ng Ama sa langit. Ayon sa Katesismo ng Iglesia Katolika, bilang bunga ng Espiritu at kapupunan ng batas, tinutupad ng pag-ibig ang mga utos ng Diyos at ni Kristo. Manatili kayo sa aking pag-ibig, ang mga utos ng Diyos at ni Kristo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Bagaman sa apostol unang iniatas ito, iniutos rin niya sa kanila na sundin ito ng mga taong kanilang tinuturuan. Wika niya, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ngayong ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, ang bawat isa sa atin ay tinatawagan din ni Jesus na ipakita at ipadama ang ating pagmamahal sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga itinuro. Kung ito'y ating maisasagawa, masasalamin natin sa iba ang pagmamahal ng Diyos Ama at ni Jesus para sa ating lahat. Nais niyang ipakilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban at pagpaparanas ng kanyang pagmamahal sa iba. Hinihiling ng Panginoon na tulad niya, ibigin natin ang ating mga kaaway na tayo'y makipagkapwa sa taong lalong malayo, na mahalin ang mga bata at yaong mga maralita gaya ng ginawa ni Kristo.
Paano ba natin mapapanatiling buhay ang pag-ibig natin sa Diyos at sa kapwa? Una, ang tunay na nagmamahal ay pinananatiling bukas ang komunikasyon at patuloy na nakikipag-ugnayan sa isa't isa, lalo na kung may di pagkakaunawaan. Ikalawa, naglalaan ng oras. Ang nagmamahal sa Diyos ay may panahon sa pananahimik at pagdarasal. Ang sa kapwa naman ay pinagmamalasakitan kahit maraming pinagkakaabalahan. Ikatlo, huwag sukuan ang isang tao, lalo na yung mga nagbibigay ng sakit ng ulo at problema sa ating buhay. Sa patuloy nating pag-unawa at pagmamahal sa kanila, pasasaan ba't maaantig din sila at unti-unting matututong magmahal. Ganon din naman kasi tayo minahal ng Diyos. Hindi niya tayo binibitawan.